Hi guys! Welcome to my YouTube channel. This is Will Benza, Realty TV. In this channel, pinag-uusapan natin ang real estate. At most of the time, sinishare ko sa inyo yung aking mga for rental properties. Pinapakita ko doon kung paano ko nag-makeover at kung paano ko nag-furnish para maging attractive sa rental market. In today's video, i-share ko sa inyo yung very recent one-bedroom condo na natapos lang namin na i-makeover for a 25,000 pesos at after a week na maging available, nagpa-viewing, talk to several agents, and after that, nakakuha kami ng deal. It's a 1-year contract for a 22,000 pesos per month. No? Alam natin ngayon, medyo mahirap magpaupa, pero somehow, 22,000 is a big amount na, no? Well, dito in this video, i-share ko sa inyo kung paano yung naging procedure ko at paano ko nag-come up into making it i-upgrade, no? So before kasi it was naging staff house, no? Meron tayong 2 bunk beds, and now kailangan ko mag-adjust into kung ano yung needs ng market. So guys, pag-usapan natin yon. Experience ka ng same problem na yung unit mo is vacant na for more than a month or 2 months, baka this video will help you. Subscribe to this channel and follow us sa Facebook and sa Instagram. Kaya guys, huwag kayong aalis. Join me in this video. This condo was rented for a year, last year, ng isang company, at ang tumira ay mga foreigners, ginawa nilang staff house. So rented siya for 30,000. Kaya lang, after matapos yung 1-year contract, hindi na sila nag-renew. I was hoping na makakuha ulit ng same tenant. So ang ginawa ko lang is I maintained the 2 bunk beds or yung dalawang double decks. So in order pa rin na maparent. Kaya lang after 1 month na available siya sa market, hindi siya mapaupahan. Nag-come up ako ng idea, gawin ko siyang good for 2 person. No? Kasi now ang need ng market, yung mga couple lang. No? Now mas marami mga couple renters or yung mga single person na nagre-rent. So ngayon, in-upgrade ko siya at nakaisip ako ng isang design na matagal ko nang gustong gawin. It's a nautical inspired na 1-bedroom condo, which is very basic lang naman yung paggawa. Nakakuha ko ng idea sa Pinterest or sa Google, nag-konting search, then nag-come up ako ng design sa isip ko, no? Ito sinishare ko sa inyo, baka kasi meron din kayong same problem na yung mga unit nyo is matagal nang vacant. So, kailangan natin konting i-upgrade para maging attractive sa mga renters. Kasi pag nagpapa-viewing tayo, yung mga kausap natin ng mga tenants, sometimes meron yung mga 5 units na tinitingnan. No? So, marami sila mga choices now kasi maraming mga vacant units, maraming vacant condo. So, pag nag-viewing sila, marami silang pinamimilian. So, of course, ang pipiliin nila is yung pinaka-maayos or pinaka-maganda na condominium unit. Actually, yung nung nagpa-viewing ng unit yung aking property manager, 3 yung pinagpilian. No? Then, yung unit ko is isa sa mga nagustuhan nila, even na mas mataas yung asking price ko. Because some of the units doon are 20,000 pesos lang yung asking per month. While yung sa akin, initial asking ko is 24,000. But then, we negotiate at naging 22,000 for a 1-year rental contract. For me, it was a win-win situation na rin kasi yung unit ko will be rented for 1 year at win-win situation na rin for my tenant kasi they are working lang din within the area at guaranteed naman na it's a 1-year contract. Now guys, pag-usapan natin yung naging design nitong 1-bedroom condo. Bakit ba siya na mabilis na naparent at bakit ba siya naging stand out compared dun sa iba. So, let's start dun sa design. Ang naging design ko rito is gawing nautical inspired.
It's one of my dream na design na gusto talagang gawin. At saktong-sakto, bagay na bagay dito sa size nitong one-bedroom condo. Let's start dito sa bedroom area. Yung bedroom area, mostly ang naging color niya are white lang and blue. So dito sa photos, meron tayong malaking queen size bed. Tapos meron tayong mga 2 pillows at mga throw pillows na mga stripes, black and blue. Then meron tayong set of decors na nagmamatch dun sa nautical inspired, no? So meron tayong mga wall arts, meron tayong mga more on whites like itong floating shelves na for me sobrang ganda nung naging combination ng kulay. Tapos, ang maganda rito, as I've said nga, ang nagastos ko lang dito is only 25,000 pesos. Kasi dito, gumamit ako ng mga luma kong furnitures at yung mga luma kong appliances. Kasi those furnitures and appliances are in good condition pa naman. Kaya, bakit ko naman siya papalitan, diba? So, before, meron ako ditong dalawang bunk beds or dalawang double deck. So, tinanggal ko yon, pinilitan ko ng queen size bed na it was a used queen size bed from my other condo at inilipat ko lang dito. Tapos, basically, ang bago lang na items dito is yung tong sofa na binili ko sa Mandaue Foam. So, ang gastos ko lang dun is only 10,000 pesos. Na kung meron kang Mandaue card, you'll get also a 15% discount. Baka makuha mo lang ng mga 8,000 to 9,000 pesos. That was my biggest purchase na furniture. Kasi dito sa bedroom, mabalik tayo, yung closet cabinet ko is also a used furniture, no? Yan yung nakalagay diyan nung it was rented by 4 person or ginawang staff house. Tapos dito sa curtains, yan isa sa mga bagong purchase ko. So mura lang naman yung mga curtains, guys. Ako kasi ang namimili ng mga color, no? Normally ako nagpupunta sa mga department store to check yung mga items or yung mga like itong curtains, ako yung namili nito. Then yun, naglagay din tayo ng reading lamp para mas maganda yung effect niya, no? Sa gabi, ano? Pwede mo siyang gawing warm white lang. So, yun. So, itong room overall, nung nag-viewing yung tenant, isa sa mga nagustuhan niya. Sabi pa nga niya, Instagrammable daw, no? So, and I agree naman. That guys, isa sa mga tips ko sa inyo kapag magpo-post kayo ng mga photo ng inyong mga for rent na mga condominium or mga properties, pakigandahan yung picture, no? Piliin niyo yung mga magandang angles na kapag pinost nyo sa online or sa mga like sa RentPad or sa Facebook Marketplace, maganda yung yung photos kasi talagang number one is yung photo. Kasi ngayon online, so talaga ang magi-stand out kapag maganda yung picture. Doon kasi magi-start yun eh. Pag nakita niya maganda yung photo, mag-a-ask yan ng viewing schedule. So yun, doon magsisimula yung kung paano mapaparent yung property mo. Kaya ayun, kung hindi kayo magaling kumuha ng photo or ng picture, ask kayo ng someone, no? So ngayon, lipat tayo dun sa living room. Sa living room, isa din sa mga bagong purchase ko dyan is yung dalawang chairs, which is 2,000 pesos yung dalawa. Tapos yung dining table na 2-seater, 3-seater dining table, yan, lumang item lang din yan, galing sa mga dati kong mga condominium. Kaya dito talagang sobrang konti lang naging gastos ko. Isa sa mga bago kong kinakabit dito sa mga condominium is yung fluted walls. If yung makita nyo sa likod ng dining table, ayun, so isa sa mga magandang rin yan, mga uso ngayon na kinakabit sa condominium. Tapos, ayun, mga wall decors lang din. Meron tayong mga paddles, meron pa rin tayong mga wall decors, no? Tapos meron din tayo yung pillowcase na meron siyang steering wheel to match dun sa design.
Tapos also we put in itong drop lights, no, that matches din dun sa white and blue color. Then ito very bold yung kulay niya, yung color blue sa walls. So yan yung accent wall natin. So yun nga, sabi din ng isa kong nag-viewing, ang ganda daw, no, agad yun yung napansin niya. Then yung dito sa kitchen, ito used items lang din to. Meron tayong lumang refrigerator at lumang microwave. Then dun sa natin sa cooktop naman, ito yung turnover ng SMDC. Kaya dito guys, talagang actually less than 25,000 pesos pa nga yung nagastos ko para i-upgrade itong property. So, well, sana guys, hindi ko sinasabing sa inyo na gayahin nyo yung naging yung naging diskarte ko with this one bedroom unit. So kung meron kayong ibang design, basta ang advice ko lang, dapat upgraded ng konti, stand out para mas madaling maparent, no? Yun naman ang hinahanap palagi ng mga renters natin. So ayun guys, sana this video help you dun sa mga mata-turn over yung property, sa mga gustong i-design or konting upgrade yung property. Sana nagkaroon kayo ng konting idea, no? Ngayon marami rin naman tayong mga yung mga architects, mga interior designer na who can help you also para pagandahin itong mga properties natin. Sana nakatulong, and if nagustuhan niyo yung video, please share at huwag niyo kakalimutang mag-subscribe at i-follow us sa aming social media accounts sa Facebook and sa Instagram. At sa mga aspiring investors, if you want to mag-invest, you can also message us. Our number are nasa description lang, so just contact us doon and we will send you details. Thank you so much, and stay safe. Bye.